Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel upang magbigay ng munting kaalaman sa ating mga subscribers at sa ating mga security personnel. No? Subalit bago po ang lahat, shoutout po muna tayo kay TheFinEdge2930. Okay, so mabuhay ka. Shoutout din kay user ZH7LM2YF90. No? From Manukan, Zamboanga del Norte. So, mabuhay po kayo dyan sa Manukan at sa lahat ng mga taga Zamboanga del Norte. So, shoutout din kay Jeneline Suhayo ng Davao. Okay, so at kay SG Philip Anthony Taasan, no? Shoutout po sa inyo from Naga City, Camarines Sur. At shoutout din doon sa security agency ni Mr. Taasan, ni SG Taasan, Asfali Security Agency Incorporated, at sa kanilang kliyente, no? Converge ICT Solutions Incorporated. So yan po ay sa Naga City, Camarines Sur, Bicol Region. So maraming salamat po sa inyo dyan, sa mga taga Bicol. At sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Sa ngayon po, dahil di naman lingid sa atin, nalalapit na ang Kapaskuhan, no? At pagpasok nga ng Bear Months, sabi nga, damang-dama na ang simoy ng Pasko. Okay? At sa buong mundo po, tayo po sa Pilipinas, ang tinaguriang may pinakamahabang Christmas break or vacation. Okay? So, at sa kaugnayan po niyan, ang tatalakayin po natin ngayon, itong ilang mga safety and security tips sa ating mga tahanan, no? Lalong-lalo na po kung yung inyong mga pamilya po, kayo po ay nagpaplano ng isang mahabang bakasyon, no? Kasi kadalasan diyan nangyayari yung mga reunion, no? Mga pamilya. Yung mga matagal ng sub-sub sa trabaho, hindi nagkikita-kita ng halos matagal na panahon, diyan po nangyayari. Okay. So, ngayon po, ito po, safety and security tips at home, no? Na maaari nyo pong i-apply, no, sa inyong mga tahanan. So, una, kung kayo po ay nagpaplano ng isang mahabang bakasyon, ito po yung number 1, no? Siguraduhin po natin at panatilihing pribado ang ating mga lakad o ating mga plano, kung saan tayo pupunta, di ba? Saan tayo magbabakasyon, pasyalan na pupuntahan, di ba? Kung yan medyo ilang araw yan, lalo na ngayon, Christmas vacation, wag na po natin tong i-post sa social media. Ito po ay dapat panatilihin nating pribado. Okay? Bakit po? Pag yan po ay pinost natin sa social media, FB, Instagram, no? TikTok, or kung saan man, di ba? So malalaman kung meron kayong mga stalkers diyan, no? Or merong nagpaplano na kayo ay looban. So malalaman nila na walang tao, di ba? Yung inyong tahanan. O kung kayo man po ay, sabi ko nga, may stalker, sinabi niyo yung inyong pupuntahan, puntahan kayo doon, di ba? So, wag na po nating i-post yan sa social media. Kasi at the end of the day, yan po ay family gatherings. Di ba? So, dapat po, yan po ay pribado ninyo bilang pamilya. Di ba? At the end of the day, kaya nga kayo nagre-reunion para magkasama-sama po kayo. Di ba? So, panatilihin po natin yan po ay pribado at wag na po natin i-post sa social media. Okay po? Siguro after, kung kayo po ay nasa inyo ng mga tahanan, siguro po, maaari po yun. Okay? Pangalawa po, of course, kung kayo po ay aalis ng matagal, siguro naman sa inyong komunidad, meron kayong mga malalapit at itinuturing na kaibigan na mga kapitbahay. No? So dito, magbilin sa malapit na kapitbahay o kaibigan. No? So, maaari nyo po itong gawing sikreto, di ba? Lalo na kung para hindi rin naman mapahamak yung inyong kapitbahay, di ba? So,
maaari nyo pong gawing sikreto, maaari din namang lantaran kung kayo naman po ay, kung maganda naman po ang inyong reputasyon sa inyong lugar. Di ba? So, sa pagbibilin, of course, ibili natin kung merong mahalagang tao na pupunta or kung meron kayong expectation, may in-expect kayong dadalaw, di ba? May inaasahan kayong mga delivery, parcels, packages, di ba? Gifts, di ba? So, ibilin nyo, pwede naman, no? Mag-iwan kayo ng kaukulang contact number, di ba? So, yun yung ating advice diyan, no? So, sa ibang mga pwede rin kayong, 'di ba? So, ibig sabihin, magbilin, 'di ba? Kung may mga ine-expect, so sabihin niyo lang para at least kung merong ibang tao diyan, madali niyang malalapitan, madali niyang masisita, 'di ba? Kung bakit siya nariyan. Ikatlo, of course, sa panahon ngayon, no, gumamit tayo ng mga makabagong teknolohiya, 'di ba? Halimbawa, motion sensor lights, no? Pagdating na alas 6 ng gabi, umiilaw yung inyong yung ilaw, no? Umiilaw yung inyong tahanan sa labas, 'di ba? Yung mga perimeter lights ninyo. Okay? Maglagay din tayo, pwede ring maglagay kung can afford naman, maglagay kayo ng inyong mga outdoor security cameras. Okay? Doon sa doorbell, 'di ba? CCTV camera diyan, sa may mailbox, no? So, pwede rin kayong gumamit ng mga online cameras. Mag-install kayo ng online cameras sa inyong mga tahanan para kung kayo man po ay nasa ibang lugar, namo-monitor nyo, no? Kung ano yung nangyayari sa paligid ng inyong tahanan at maging sa loob nito. Diba? Naka-online yung camera, no? Online camera. Pwede rin kayong gumamit ng mga smart outlet. Okay? Ano ba yung mga smart outlet? Sabi ko nga, minsan, mga parang motion sensor lights din to, naka-timer to. Pagdating na alas 6 ng gabi, medyo dumidilim yung paligid, kusang magbubukasan yung mga ilaw sa inyong tahanan. Okay? So, number 4, of course, hanggat maaari, iwasan ang paglalagay ng mga regalo sa mga Christmas tree. Okay? Lalong-lalo na kung yung inyong Christmas tree ay tanaw mula sa labas ng inyong tahanan. Bakit po? So, yan po ay yung tinatawag po nating inviting trouble po yan. Diba? Tandaan nyo po, no? Sa security, there is no such thing as absolute security. No? Kung yung mga masasamang loob, nasa labas, nakikita, sa bahay ni Juan de la Cruz, sa bahay ni ganito, ang laki ng Christmas tree nila, ang daming regalo. Diba? Well, kung sabihin nyo mang walang laman yan at karton lang, yung iba po kasi ganun ang ginagawa, mas maganda. Diba? Kaso nga lang, sabi ko sa inyo, paano naman malalaman na walang laman yan? So sabi ko nga, inviting trouble yan. No? So, hindi po natin may iwasan. Sabi nga natin, dun sa criminal elements, no? Nandun yung temptation. Diba? Nakikita, ang laki ng Christmas tree, maganda ilaw, ang daming mga box, mga regalo. Diba? So, maaring yung temptation nung magbigay ito ng magtulak ito sa sitwasyon, di ba? Basagin yung bintana, di ba? Pasukin yung inyong tahanan, no? Sa kalaliman ng magdamag. Okay? So, number 5, siguraduhin at panatiling maayos ang Christmas lights at patayin ito, no? Kung pinaplano ang mahabang bakasyon. Okay? Ito po, iniiwasan po natin na yung pagdiriwang ng ating Kapaskuhan, mauwi po sa kapahamakan, gawa ng sunog. No? Lalong-lalo na po, kung yung inyong mga Christmas lights, unang-una, dapat po dyan, yung sinasabi ng gobyerno, meron po dapat yung ICC, no? O kaya yung merong tinatawag na yung independent laboratory, yung tinatawag na UL listed, no? Underwriters Laboratory. Diba? So, ibig sabihin, ito po ay dumaan sa tamang quality control ng mga nasabing laboratory na yon o yung mga nasabing accreditation na na yon. Diba? So, pwede rin, yun nga, yung paggamit din ng smart outlet, diba? Na may timer, let's say, magsisindi lang siya ng alas 6 ng gabi, alas 7 ng gabi, or hanggang alas 10 o hanggang alas 12 ng hating gabi, mamamatay na siya. So, from 6 to 7, 6 or 7, sisindi siya, pagdating ng 10 or 12 midnight,
Naka-timer siya, mamamatay siya. So, posible po kasing gano'n ang gawin natin, no? So, may mga ganyan pong, ano. So, siguraduhin po natin sa mga Christmas decor, yan po ay dumaan sa tamang proseso. No? Especially yung mga Christmas lights kasi mga fire hazards po yan. Di ba? So, ika-anim, of course, yung ating mga electrical appliances, mangyari lamang po na i-unplug natin, bunutin natin. Di ba? Mga refrigerator, freezer, or kung ano pa man yan. So, sa usapin po ng mga refrigerator, siguraduhin po natin, kung tayo po ay nagpaplano ng mahabang bakasyon, dapat po, pag dumating yung araw na yon, siguraduhin natin na consume lahat ng ating mga iniimbak na pagkain dyan. Para po, pagka nandyan na yung oras na ng ating bakasyon, mabunot po natin. Diba? So, dapat po, walang gumagana. Diba? Maliban lang siguro dun sa ilaw na sabi ko nga, pwedeng ikabit po yan o pwedeng lagyan po yan ng smart outlet. May mga motion sensor lights. Diba? Okay? So, mga aircon, patayin. Diba? So, yung gas stoves and other cooking facilities, no? Especially, kung yan ay mga tank, mga gas stove yan, o dapat naka-off yung tank eh. Diba? Mga cooking facilities, let's say, dun sa, kung kayo po ay mga chimneya, diba? So, siguraduhin po, nalilinis yung chimney. Yung chimneya, nalilinis. No? Kasi po, minsan, sa sobrang init, pag yan po ay may mga excess oils, no? Excess oil, yan po ay posibleng maging fire hazard. Nagdudulot po yan ng sunog. Diba? Marami pong mga ganyang sitwasyon. Hindi lang po sa mga tahanan, hindi lang po sa mga industrial, hindi lang po sa mga food chain or mga maging sa mga tahanan, lalo na po kung kayo ay equipped ng chimneya, no? So dapat po yung chimneya na yan regular na nag-undergo ng preventive maintenance. At kung kayo po ay nagpaplano ng mahabang bakasyon ngayong Christmas season, dapat siguraduhin bago kayo umalis ng bahay, dumaan yan sa PM or preventive maintenance, nalinis po talaga yan. Okay? So, ikawalo, siguro, mahalaga din siguro, malaking tulong din yung meron tayong alagang aso sa bahay, di ba? So, sabi nga, dog is a man's best friend, di ba? So, isang malaking mahalagang tulong din yan, di ba? Lalo na kung merong mga unwanted persons, may mga hindi kilalang tao, ali-aligid sa bahay ninyo, at least, matatahulan niya. Diba? Kung meron kayong security camera or CCTV camera sa labas ng bahay within the perimeter, madali po nating ma-identify. Diba? So, ito po ay ilan lamang sa mga safety and security tips, no? Na ibahagi ko po sa inyo. Kung meron naman pong kakulangan, ako na po ay humihingi ng paumanin at kung pwede nyo pong i-comment, no, para po, hindi lang po para ma-correct or madagdagan itong video na to, kundi para din po, no, kung gusto nyo pong dagdagan ito, itong binahagi ko, may mga komento kayo, so i-comment nyo lang po dyan sa comment section para din po sa kaalaman ng ating mga subscribers, no. So hindi lang para itama o hindi lang para sabihin natin na mas magaling tayo sa hindi po, no. Open po tayo sa mga komento at mahalaga nga po na masabi nyo po kung may mga suggestion, no, mapag-aralan po natin. At lagi ko po sinasabi na hindi po tayo ganun kagaling, no. Ito pong mga binabahagi natin ay produkto lamang, resulta lamang o bunga lamang ng ating mga karanasan, no. At hindi po tayo kasi madamot sa ating mga nalalaman. At kung tayo man ay may mga bagong kaalaman at kung ano man yung mga naisubi natin, bunga ng ating karanasan, yun po ay ibinabahagi natin sa pamagitan po ng video na ito. Okay? So, para din po doon sa mga bagong sibol, no? Especially kung kayo po ay magaling na security practitioner or security professional. Kung magaling na po kayo, siguro hindi po para sa inyo itong video na to, no? Kasi may mga nagko-komento po dyan na medyo, no? Pero ito po ay para sa lahat, no? Doon po sa mga magagaling na, no? At gusto pang lumawak ang kaalaman, para po sa inyo to, no? Sa mga magagaling na pero open-minded at gustong mag-engage sa talakayan, para po sa inyo tong video na to. Doon sa mga bagong sibol na security personnel, no?
na gustong matuto, gustong lumawak pa, mag-explore sa industriya, para po sa inyo yung mga video na binabahagi natin. Doon sa mga subscriber, sa mga manonood, yung mga bagong subscriber lang o bagong mga nakapanood lang na gustong malaman ang mundo ng security industry o gustong matuto beyond their field of work or study, para po sa inyo itong video na to. Okay? So muli, maraming salamat po, no? Stay safe, be alert, and be aware.